Yeah, so ano ba yung mediatization theory? Mediatization theory by Stig Harvard is sinasabi niya that the society and culture are shaped by media, influencing the politics, religion, and social interactions. So sa mediatization theory, yung para tong cultivation theory, no? Yung cultivation theory kung ano yung pinapalabas ng media, pinamumuhay natin. Ang mediatization theory ni Stig Harvard, sinasabi niya na yung atin daw society, yung interactions, yung religion, yung politics sa society natin and sa culture natin, lahat ng yan ay apektado or influenced by the media. No, yung media, radyo, TV, print, social media, lahat ng medyang ito nagtutulong-tulong para hubugin yung political stand, no, yung religion natin and yung social interactions natin. Yung example niya rito is the rise of social media politicians who build influence through Facebook, TikTok, and YouTube. Dati, ang mga politiko natin, mga attorney, ganon, di ba? Mga, ayun nga, attorney, businessman, mga ganon, mga, ano ba, mga public servant, di ba? Ngayon, mga TikTokeries, 'di ba? TikTokeries, mga artista, 'yun na yung mga ano natin ngayon, politician natin. Bakit? Kasi yung kanilang ano, yung influence nila ngayon ay hindi nila kabase doon sa kanilang capacity, no, doon sa kanilang katalinuhan, karunungan, kundi doon na sa ano, sa kasikatan nila. At yung kasikatan nila na 'yon ay sa pagti-TikTok na pagbubudots nila, no, doon sa ano, sa media. 'Di ba? So, ang pangit mang tingnan pero wala, eh, gano'n talaga yung tao. Marami pa rin talaga sa mga Pilipino yung binoboto hindi dahil sa kapasidad, kundi doon sa ginagawang ano, entertainment, ginagawang circus yung ating politics. And ayun, sabi nga ni Miriam former Senator Miriam Defensor Santiago, 'pag bumoto tayo ng mga clown, eh, expect mo na circus talaga yung politics natin. That's because yung media, 'no, ang laki ng impluwensiya, sa kultura natin. Yung, social interactions, how we interact with other people, totoo 'yan 'no, base 'yan sa mga napanood natin na mga palabas, mga content, mga pelikula dati, gano'n tayo maki-ano, gano'n tayo makihalubilo, 'di ba? Kung halimbawa sanay ka kay Miss Rachel, 'di ba? So, somewhat yung movement na ginagawa nila gano'n din yung ano, gano'n din yung movement na ginagawa mo. Kung ano yung you learn from the media that you consume, okay? So another is the digitalization of religious practices. Dahil sa pandemya, 'no, napilitan yung mga tao na, um, umayon doon sa digitalization ng religious practices. Yung mga misa online na, 'di ba, mga debosyon online na, 'di ba, mga prayer requests digital na. 'Di ba? Yung Bible nga natin dati, yung Bible natin may dala-dala kang Biblia, ano, eh, hard copy. Ngayon hindi na, 'di ba? Nasa laptop mo na, nasa cellphone mo na, gano'n na yung Bible mo. Kasi nga ano, eh, apektado tayo ng media na kino-consume natin, iniimpluwensyahan tayo. Yung convenience na nararamdaman natin sa ating, sa digitalization o sa mga equipment o sa mga technology na 'yan, dala-dala natin, ayan. Saan man tayo. And then we have the media-driven nationalism, yun yun, where historical events are reinterpreted through TV series, documentaries, and memes. So merong reinterpretation ng mga historical events, naging way na rin yun para ano, parang magkaroon ng revisionism, no, historical revisionism. Ayan, na sa dati yung mga kwento ng history natin ay ganito, pero dahil nga sa mga naupo yung mga nasa kapangyarihan, so, may kakayanan silang baguhin yung history natin katulad ng ginagawa ng ano, ng batang Marcos ngayon, 'di ba, na, sinasabi na may ginagawa raw siyang revisionism, historical revisionism doon sa mga textbooks na itinuturo doon o binibigay sa mga estudyante sa eskuwelahan. So,
ano lang yan, naging normal na sa atin na yung ating society, yung movement natin, religion natin, and even political sides natin ay binabase natin sa media. And isa pang paliwanag diyan ay saan ba tayo kumukuha ng information? 'Di ba sa media na rin, 'di ba? Yung ating mga balita na naging basihan ng ating decision making ay kinukuha natin or pinapanood natin sa pamamagitan ng media. So talagang totoo na may epekto talaga yung media sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kilos, desisyon at mga ginagawa. Naintindihan? Thumbs up nga kayo, no? Pagka nagmi-meeting ako, nagkaklase ako, no? Mag-react kayo kung kaya niyo mag-react. Pagka nakasakay naman kayo sa motor, wag naman na kayo mag-react, baka naman malaglag kayo, no? Ayan. Nakakagana kasi magturo pagka may reaction, 'di ba? May tawa-tawa, gano'n. Yung joke ko, nabubuhay, gano'n. Minsan kasi nagjo-joke ako tapos walang tumawa, walang nag-react, 'di ayun, ipinanalangin ko na lang yung mga namatay na mga biro. Anyway, so ayun, um, nga pala, kapag meron kayong sa tingin niyo, meron kayong mga pangyayari, mga events na sa tingin niyo ay nagfo-fall sa mga theories na pinag-uusapan natin, you are free to add it sa comment section 'no, ng video na ito 'no, para dun sa mga makakapanood nito sa YouTube, 'yan. So, let's go to the second one, yung kasunod. Kung nga ba nakaganito 'to, dapat slideshow 'to. 'Yan, 22 'no, 22nd theory is the post-truth and fake news theory by Lee McIntyre. So yung post-truth and fake news theory, sinasabi ni McIntyre na in the digital age, objective facts become less influential than personal beliefs and emotions, leading to misinformation and political polarization. So maganda to, no? Pinapaliwanag nito na meron tayong post-truth. Ano yung post-truth? Sa madaling salita, yung post-truth po, ito yung mga information na process na. Ang nangyayari kasi sa atin sa mga tao, ng lipunan 'no, ay, tinatamad na tayo or masyado tayong busy. We are bombarded with so much information. We are too busy to make our own research. So anong ginagawa natin, we find somebody in the media na siya na yung magpapaliwanag 'no. Hinahayaan natin siya na magpaliwanag at kung ano man yung sabihin niya tatanggapin natin, 'di ba? So halimbawa, merong isang pangyayari, pinaliwanag ni Miss Jessica Soho, 'no, si Miss Jessica Soho ngayon, dahil tiwala ka sa kanya, ano man yung sabihin niya tatanggapin mo na lang, 'no? Tatanggapin mo ng buong-buo, walang halong pag-iimbot, walang halong pagdududa. Yun yung tinatawag na post-truth. Isang katotohanan na proseso na hindi ikaw ang nakatuklas kundi, tinanggap mo na lang. So, sa panahon ngayon, sa sobrang dami na ng marunong at nagmamarunong sa social media, sa digital media, um, yung objective facts or yung mere facts, ibig sabihin pure truth, become less influential. Parang wala na tayong pakialam sa barely information. Wala tayong pakialam do'n. Gusto natin mas apektado tayo do'n sa mga may personal beliefs and emotion. Halimbawa, kung halimbawa yung information 'no, ay hindi nanggaling kay Miss Jessica Soho, ayan, parang pakiramdam mo, "Ang dami ko namang gagawin, nakakapagod naman 'yun." 'Di ba? So ang gagawin mo, iaasa mo na lang kay Miss Jessica Soho. Ngayon, hindi natin namamalayan na katulad ni Miss Jessica Soho, may tao rin naman si Miss Jessica Soho. So, may mga personal beliefs siya and emotions siya na maaring alam niya or nababantayan niya, pwede ring hindi niya nababantayan, ay nahahalo doon sa objective truth, 'no, doon sa objective facts. Kaya siya nagiging hindi na siya kumpletong truth, kasi may nadagdag na sa kanya. Ano yung nadagdag sa kanya? Yung personal belief and emotions nung nag-process ng information. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? So it leads to misinformation and political
polarization. Misinformation na siya. Bakit siya misinformation? Kasi nga, hindi na siya barely objective facts, kundi meron ng nahalo ng mga emosyon at mga paniniwala nung authority o yung taong pinagkakatiwalaan natin magproseso ng information. So, misinformation na siya kasi may nadagdag na. And then, laging may bias. Hindi, tandaan ninyo, laging may bias. Hindi totoo yung walang bias o walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kalokohan yon, no? Hindi totoo yon. So, yung isang tao, yung authority na na pinagkakatiwalaan natin to process the information at tatanggapin na lang natin yung yung sinasabi niya ng buong buo, meron siyang bias politically. Meron siyang polar, meron siyang kumbaga side, kinikilingan. Ngayon, gaano man siya ka-objective na gawing balanse, no? Balanse yung pananaw niya, hindi pa rin maaalis yung bias niya. Kaya nagkakaroon kadalasan ng political polarization. Ibig sabihin, yung side na kinikilingan ng taong pinagkakatiwalaan mo ng pag-process ng information, naging side mo na rin. At ikaw, wala ka ng choice. No, wala ka ng ambag kasi nga ibinigay mo na, tinanggap mo na kung ano yung sinabi sa iyo eh. Wala ka na ngayong choice but to follow doon sa kanyang political position o yung side. Naintindihan nyo? Yun yung post-truth and fake news theory, no? So, yung example niya dito is the spread of historical revisionism. Ayan, katulad ng debates on martial law, Marcos era propaganda. Ayan, yung historical revisionism, syempre yung mga bagong vlogger, mga journalist na sabihin natin, mga taga SMNI, mga journalist na alam mo bayad. Ginagamit nila yung pagiging journalist nila para pagkatiwalaan sila ng mga tao at tanggapin ng mga tao yung kanilang sinasabi. At yung mga tao naman, wala namang kaalam-alam, ay meron palang revisionism yung kanilang sinasabi. Hindi pala kumpletong totoo. O kaya meron palang paunti-unti at maliit na mga idinadagdag sa kwento, no? Pagbabago. The rise of fake news influencers who reshape political discourse by distorting facts. So, nung panahon nung eleksyon ng 2022, ayan, prior to the election, naglipana yung mga vloggers na sinasabi si Leni Robredo lugaw, si Leni Robredo daw ay ganito ganyan, kung ano-anong sinasabi. Ito ay mga fake news influencers. So, they try to create narratives na technically, distorting facts para magbukas silang totoo at mukhang totoo yung kanilang sinasabi. Kaya para makapag-set ng propaganda, ng agenda, ganun yung nangyayari. Yung parang sila yung mga, 'di ba? Ano sinasabi? Si Andrew E. halimbawa, yan, fake news influencer yan si Andrew E. Joke lang. Uy, biro lang yun. Hindi naman sigurado. Yan. Baka makasuhan tayo eh. Pero alam niyo naman yung pinupunto ko, 'di ba? May mga ganun. Alam niyo naman yung totoo at alin yung hindi. Maramdaman niyo naman 'yan kasi unang-una nag-aaral kayo, kaya nga kayo nag-aaral para marunong kayo mag-discern kung ano yung peke at alin yung hindi, 'di ba? So another is the influence of echo chambers, where people only consume news that aligns with their beliefs. Ayan, may mga tao ngayon, may mga mamamayan tayo, kababayan tayo na pinipili lang kung ano yung gusto nilang mapakinggan or marinig. So anong gagawin nila? Yun lang yung kanilang papanoorin o kaya isi-search talaga nila yung mga content, isi-share pa talaga nila sa iba pa, 'di ba? At pag nakakapanood sila ng mga taliwas, mga video na taliwas sa kanilang paniniwala, tinatanggi nila 'yon or hindi nila pinapanood or minsan kinokomenta nila o nire-report pa nila. Okay? So, 'yan yung nangyayari sa post-truth and fake news theory. Okay? Mas gusto ng tao ngayon yung yung may halong personal belief at emotion kaysa dun sa objective facts lang. Third one, and the affect theory. Wait lang saglit lang. Patayin ko na camera. Mga 2 minutes lang, may kunin lang ako.
Hello? Ayan. Hello? Alright. So tuloy natin. Ano naman yung affect theory? Yung affect theory sa society natin, the emotions, the feelings, and sensations play a huge role in how people interact with media and culture. So, katulad ito ng uses and gratification theory. Hindi ko alam kung napanood nyo yon no, yung lesson ng uses and gratification. Saan ba yon? Nasa number 14. So, hindi nyo pa napapanood yung uses and gratification theory. So, sa affect theory, sinasabi diyan na, yung emosyon, yung feelings and sensations, naging dahilan ba't natin patuloy na kinukonsumo yung media. Bakit tayo into that media? Halimbawa, yung example niya, yung hugot culture sa musika, 'di ba? Kapagka yung music, ang bigat ng hugot, ang lalim ng hugot, 'di ba parang gusto natin 'yon, 'di ba? Parang yung iba sa atin, gustong-gusto yung gano'n. Pinsalay kinamada, bibining may salamander, 'di ba? May gano'n, 'di ba? So, ikaw naman, wow, bigat, men, bigat, 'di ba? So, ayun, gusto natin 'yun, 'di ba? Yung mga kantang malungkot kahit di ka naman sawi sa pag-ibig, ikaw naman ang pinili. Pero yung mga kantahang tugtugan mo mga ikaw yung sinisisi, bababaero, bababaero daw ako, 'di ba? Gaganon-ganon ka, di ka naman wala namang pumatol sa'yo, sabihin mo babaero ka. Hala, 'di ka babaero, wala namang pumapatol sa'yo, yung babaero maraming babae. Ikaw wala namang pumapatol sa'yo, dapat sa'yo zero. Zero, zero daw ako, kasi zero, eh. Wala ka namang score, eh, wala ka naman arit. 'Di ba? So, ayan, hugot culture, gustong-gusto natin 'yan. Kasi merong emotional may bigat men, 'di ba? Sa mga music 'pag yung mga kanta, sabi nila, 'di ba mga hinga, lalim na hugot ni Moira, 'di ba? Ayun, totoo 'yan. Saka pagka nanonood tayo ng pelikula halimbawa, siyempre yung genre, 'di ba? 'Pag sinabing comedy, may expectation tayo do'n, totoo 'yan. Kasama 'yan sa affect theory. Yung halimbawa, nanood ka ng pelikula, tapos comedy yung genre, kailangan matawa ka ng matawa para masabi mong maganda yung pelikula, 'di ba? Tawa ka ng tawa, "Ang ganda ng pelikulang 'to, grabe ganda ng mga joke," 'di ba? Gandang-ganda ka. Ngayon kapagka drama naman, kailangan maiyak ka, 'di ba? Drama, eh, yung genre, eh. 'Pag 'di ka naiyak dun sa genre na yun, dun sa pelikula na yun, anong tawag mo dun? "Pangit ng pelikula, drama daw, 'di naman ako naiyak." 'Di ba? Kasi kulang yung hugot. Naintindihan niyo? So, may epekto sa'tin dun sa media na kinukonsumo natin, may epekto yung emosyon natin, additional sa bigat, 'no, yung feelings natin, yung sensation natin, 'di ba? Halimbawa, meron kang may tatlo kang manliligaw. Kung sino dun yung pinaka nagta-touch ng emotions mo, ng sensations mo at ng feelings mo, yun yung sasagutin mo, hindi yung tatlong yun, 'di ba? Ewan ko sa'yo kung masyado kang wild, 'di, joke lang. Pagsabayin mo pero hindi ka gano'n, 'di ba? Mamimili ka lang ng isa at ano yung pipiliin mo, pipiliin mo lang dun yung siyempre yung sa emosyon, 'yan. Mga may banat sa emosyon. And then ayan, another example is the politicians use emotions, 'no? Fear, nostalgia, hope to manipulate public sentiment. Yung sa fear, 'di ba? Sabihin nung bayan babangon muli, 'di ba? Itigil na natin yung kahirapan, 'di ba? 'Di ba kayo natatakot na magutom, 'di ba? Ayan, fear, yung nostalgia, nung panahon ng aking tatay, ang bigas ₱20 lang, ₱5 nga lang ang kilo ng bigas. Gagawin nating 20, yung pala 20 yung tinaas, 'di ba? Akala mo ₱20 yung isang kilo ng bigas, yung pala 20 ang tinaas ng bigas. 'Di ba dati 40, 60 na ngayon, 'di ba? Oh, yun, nostalgia yun and hope, 'di ba? Anong hope? Sang inyong mga yakap, ang inyong mga halik, ang inyong lamano, 'di ba? Ang inyong mga pa-selfie, 'di ba? Yan, puro ka naman hope.
to, boboto ko to, 'di ba? Bagong Pilipinas, bagong muka. Lah, saan yung bagong muka dun? Baka pangit yung muka, gano'n. Hindi, joke lang. Grabe ka na sir, mabigat na 'yan sir. Baka makakasuhan tayo ng cyber libel dito. Hindi, wala akong sinasabing pangalan, wala akong binabanggit na pangalan. Pero ano, ginagamit yung emosyon to manipulate the public sentiments. Katulad niyo lang rin ako. Babangon tayo sabay-sabay. Ba't naman kasi tanghali ka na umaga ka na natulog, tuloy tanghali ka na bumangon, 'di ba? Dadamay mo pa kami, hindi ka na lang bumangon, lumpo ka ba? Kailangan mo pa ng kasama para bumangon muli, 'di ba? So, ginagamit 'yan, 'di ba? Play as a victim, mga gano'n. Anyway, so another is the fan-driven emotional movement. Ayan, yung mga fans na defending their idols on social media, 'di ba? May mga gano'n, no? Basta kumbaga ginagamit natin yung emosyon para makakuha ng iba pang tao, makiayon sa nararamdaman natin at make a movement. Yan yung affect theory by Brian Masumi and Sarah Ahmed. Ayun. Balik tayo dun sa parang connection niya sa uses and gratification theory. Sa uses and gratification theory kasi, yung media daw na kinukonsumo mo, kaya mo kinukonsumo yun kasi it satisfies your need. Ngayon, ganun din yung media. Kaya mo kinukonsumo yung media kasi may pangangailangan kang emosyonal at yung media na yon nagpo-provide, nagsusupply ng emotional needs mo. 'Di ba? Malungkot ka, gusto mo pang palungkutin, papatugtog ka ngayon ng malungkot na kanta. Hindi lalo kang lumungkot, 'di ba? Okay naman yung love life mo, puro na lang ano, "Paano ang puso ko kung wala ka?" Hala, bigo ka ba? 'Di ba? 'Di ka naman bigo, kung makakanta ka akala mo bigo. Yung nakikinig sa kanta mo, yun yung nabibigo kasi yung tenga nagdurugo, 'di ba? So, 'pag di mo feel, di mo emotion, huwag ka na maki-jive kasi di mo naman emotion, 'di ba? Dahil yun yung ano, yung brown eyes yung parang gano'n. Marilag, 'di ba? Tawang-tawa ako dun sa ano, mga kumakanta nun, eh. Anyway, anyway, punta na tayo sa prosumption. Naintindihan niyo? Sana may nakukuha pa kayo 'no? Kayo yung last na section. Ito yung last na klase ng linggo, 'di ba? Parang 'di na tayo okey, 'di na okey yung teacher niyo. Niloloko mo na lang kami sir, eh. Kaya ako nagturo, eh, para may maloko ako. Anyway, so, prosumption. Prosumption, pang-apat 'yan ni Alvin Toffler and George Redzer. Si itong prosumption na ito has something to do with the consumers, ayan, consumer. Dati kasi we have the term consumer, and then ito naman prosumer. Yung sumer are the consumers. Consumers of the media, consumers of the brand, product, ayan, consumers. Kumbaga patronizer, user, 'yan. Ngayon, sa prosumer ni prosumption or ayun, consumption or prosumption nila Alvin Toffler and George Ritzer, kailangan natin muna unawain yung ecology ng consumption. Sa ecology ng consumption, kung titingnan niyo ng maigi, yung consumption ay against the consumer or against the people. Hindi siya makapubliko, no? Anti-public. Bakit? Ang media organizations, ang gagawin nila, they will create program, and then this program, halimbawa Itbulaga. So yung yung GMA gagawa ng Itbulaga, ng programang Itbulaga. Ang trabaho ng Itbulaga na programa, mangolekta, magtawag, mag-catch ng attention ng mga publiko. And then, itong Itbulaga, magbebenta ngayon ng oras sa mga advertiser para makapag-advertise yung advertiser. Sa madaling salita, sa consumption, ang biktima ay yung publiko.
Naintindihan niyo yung logic? Yung publiko nagiging biktima sila kasi yung media nga gumagawa ng programa para kolektahin sila tapos sila rin yung ibinibenta sa mga advertiser. Halimbawa sabi ko, "Oh, ako si Itbulaga. Gumawa ako ng programa. Ito yung mga nanay. Sila yung aking manonood." So ngayon, ibebenta ko sila doon sa advertiser ng sabong panlaba. Bakit? Kasi target market ng sabong panlaba yung mga nanay, 'di ba? So, ngayon, itong itong sabong panlaba mag-a-advertise ngayon sa Itbulaga at yung mga nanay na audiences, sila ngayon ay bibili ng produkto. Teka lang, putputin ko lang yung baby ko. Ayan, pahinga ko lang papanoorin na 'to. Papa. Okay, ito na lang sa'yo. Wait lang ha. Dinig na ako? Hello? Okay. So, yun yung ecology ng consumption. Lumalabas na yung publiko ay biktima kasi sila yung binibenta, 'di ba? So ngayon, dito sa presumption ni Alvin Toffler sa ni George Ritzer, sinasabi na ang consumer na dati ibinibenta lang ng media organization sa mga advertiser, hindi na ganun ngayon. Kasi yung consumer, sila na rin yung gumagawa ng content, no? Naging ano na rin sila, user generated content creator. Labi, habit na. 'Di ba? So, alam niyo yung For Us by Us, 'di ba yung brand na FUBU, For Us by Us. Gano'n din nangyayari. Tayong mga consumer, naging content creator na rin tayo and yung content natin ay hindi nang bebenta ng kapwa natin kundi nag-aano nag-i-improve ng buhay ng ating mga kapwa. Okay, tandaan niyo? Pag gumawa ako ng content, ang iniisip ko hindi para kumita, parang gano'n, kundi nasa isip ko rin na paunlarin yung buhay, turuan itong mga kapwa ko mamamayan, kapwa ko mga consumer para umunlad yung kanilang buhay. So yung example dito is the popularity of DIY content creators, 'di ba? So yung mga content creators na ang laman nila how to, ayan, nagtuturo kung paano gawin yung ganito, yung ganyan, somewhat positive yung epekto niya doon sa mga consumers nung content. Naintindihan niyo? Nagigets niyo yung sinasabi ko, yung presumption. Yung presumption, yung consumer, they create content that are pro, no? Pro para sa mga kapwa nila consumers. Ayan, the rise of self-published Wattpad authors. Yung dati, kailangan maging ano ka muna, maging writer ka muna ng GMA, no? Dapat i-hire ka muna ng GMA para no, yung iyong kwento ay mailathala or ma-publish. Pero dahil sa Wattpad, no, sa mga social media na ganyan, naging avenue 'yon para makapag ano ka, mag self-publish ka ng iyong kwento, 'di ba? At paturuan mo, no, or mas mapagserbisyohan mo yung mga kapwa mo consumers. Katulad din ng ano ng participatory theory ni Jenkins, yung mga fan ngayon, yung mga content creator ngayon, yung mga users ngayon, they can also do edit, mashups and remixes dahil yan sa mga tools na ginagamit or yung digital tools, yung Facebook, yung TikTok, yung YouTube, may mga tools sila na pwede nilang maging creator yung isang user. No? Naintindihan nyo? So somewhat, nagpa-participate na rin tayo sa sa pop culture. Bakit? Dati, tanggap lang tayo ng tanggap ng content, pero ngayon, 'di ba? Nakikisali na tayo sa pag-influence ng ibang tao. No, we also take part
in shaping how content is consumed and transformed. Naintindihan? Yan. Thumbs up nga kayo kung naintindihan ninyo. Yan. So, thank you. Yan. Let's move on to the fifth one. Algorithmic culture. Ano yung algorithmic culture by Tarleton Gillespie? Si Tarleton Gillespie, sinasabi niya na sa panahon ngayon, grabing powerful na ng algorithm. No, algorithm determine what we see online and later on shaping our culture, beliefs and preferences. Ano ba yung algorithm, sir? Yung algorithm, para dun sa mga hindi nakakaalam, yung algorithm, pwede mong sabihin na ito yung may pakana doon sa personalization natin sa social media. Yung mga content na napapanood mo, si algorithm yung naglalatag niyan. No, siya yung nag-aayos niyan. And then, saan niya binabase yung pag-aayos niyan? Dun sa preferences natin, sa mga past consumption natin. Halimbawa, meron kang video pinanood, tinapos mo yung video, malalaman niyo nung machine, malalaman niyo nung Google, nung machine na, uy, ito, yung video na ito, tinapos ni Ednil. Halimbawa, tungkol sa aso yung video. Tinapos ko yung video, matagal ako nag-stay sa panonood ng video, nilike ko, shinare ko pa, kinumentan ko pa ng positive. Ayan. So, sa madaling salita, gusto ko yung video na yon. Anong gagawin ni algorithm? Bibigyan niya ako ng mga katulad nun. Something similar, mga content na something similar doon sa napanood ko na yon. Yun yung algorithm. So, yung nakikita natin, lahat ng yan ay pakana ni algorithm. And then, ang intention niya is para maging masaya tayo sa experience natin sa paggamit ng social media. No? So, para masaya yung ating experience sa paggamit ng social media, kaya niya ginagawa yung mga programming na yan, yung mga nakikita natin. Pero lingid sa kaalaman niya, or let's say, baka alam naman na rin naman talaga niya or kasama sa intention niya yon, it shapes our culture and beliefs and preferences. Kasi kinukulong tayo ng algorithm. Instead na makakita pa tayo ng mga iba pang content, no, na iba yung interest, hindi na natin yun nakikita kasi ang ipinapakita lang niya natin sa atin yung mga bagay na interesado tayo, na determine niya na interesado tayo o kaya kailangan natin. Halimbawa, yung alam niyo yung mga bagong cellphone ngayon, 'di ba? Yung cellphone ninyo, may mga app yan. Actually, pag bago yung cellphone mo, meron sila yung cellphone, meron siyang capacity na ma-detect yung heartbeat mo. May na, bebe. Ma-detect yung heartbeat mo, 'di ba? Alam mo yung meron nga yung i-install mo yung app para malaman kung ano yung quality ng tulog mo, 'di ba? Anong ginagawa niya? Ino-open niya yung microphone mo and then nire-record niya yung mga noise na yung mga ginagawa mo, magdamag. So, ngayon, ang gagawin ng device, kokolektahin niya yung mga data at i-send niya yun sa cloud, sa server. Si server ngayon, sasabihin kung ano yung result. Ayan. Halimbawa, may sakit ka pala sa puso. Kasi, alam mo yun, yung heartbeat mo, mabilis. Tapos, yung noises mo paggabi, nagsasabi na may sakit ka sa puso. Maugulat ka na lang. May mga advertisement na tungkol sa paano i-prevent yung heart diseases, ano yung tamang diet, 'di ba? Nagugulat tayo sa ganun. Ba't ka ba may ganun ka? Kasi na-determine ng device mo na meron kang sakit. Nagigets nyo yung sinasabi ko? So, masyado ng powerful yung devices natin in understanding our needs. Kaya ka nakakapanood ng patalasas na ganyan kasi nalaman ng device mo na kailangan mo ng mga bagay na yan. Naintindihan? So, examples of algorithmic culture is that the influence of Facebook and YouTube algorithm in radicalizing political opinions. Halimbawa, may nakita kang post, no? Wala ka pa namang side, hindi ka naman anti-Bongbong, hindi ka rin pro Bongbong. Kaso may nakita kang post tungkol kay Bongbong Marcos.
tungkol kay Bongbong Marcos, tapos galit siya doon, parang kinakalaban niya yung gobyerno. Nilike mo. Nilike mo o kaya shinare mo o kaya sinend mo yung link via Messenger. So ngayon, uunawain 'yon ng platform. Sasabihin niya, ay, interesado to sa topic na ganito. Later on, as you continue to browse in the Facebook, makakita ka na ng mga ganung klaseng post, mga katulad nung sentiment nung shinare mo, 'di ba? Naintindihan niyo ako? 'Yan yung radicalizing political opinions. Kahit hindi naman 'yun yung opinion mo, pwedeng maimpluwensyahan yung opinion mo dahil sa mga nila-like mo, shine-share mo, o kaya pinapanood mo. Another is the TikTokification of the culture where trends are dictated by viral content. Alam nyo, para masabing viral yung isang content, kailangan niyang ma-reach yung certain metrics. Let's say, the video was played 100,000 times. Ayan. Pagka 100,000 beses na na-play yung video, considered na yun na viral. Anong gagawin ngayon ng algorithm? Isa-suggest niya pa ito doon sa iba pang hindi pa nakakita ng video. Naiintindihan nyo? So, yung viral, lalo nagiging viral. 'Di ba? Yung trending, lalo nagiging trending kasi sinasuggest siya ng algorithm. Kumbaga, sinasabi ng algorithm, "Uy, pinag-uusapan 'to ng marami. Ayaw kitang mahuli sa balita kaya kailangan mapanood mo rin ito." May gano'n yung algorithm. And lastly, yung manipulation of search results leading to selective exposure and online echo chamber. Ano 'yan? Halimbawa, nag-search ka ng bagay sa Google, 'di ba? Nag-search ka ng bagay sa Google, tapos siyempre may search results, 'di ba? Magugulat ka yung nasa search result, akala mo yun talaga yung result do sa hinahanap mo. Pero hindi. It is manipulable, no? Pwede pa 'tong mamanipula. Kasi yung advertisement or sponsorship, 'di ba? Pag nag-search ka sa Google, yung search result may nakalagay doon ad, sponsored, 'di ba? Pero nasa unahan. Ikaw naman, dahil hindi ka naman pihikan, kung ano yung nasa unahan na link, yun yung pipindutin mo. So ano nangyayari? Nagiging selective exposure. Hindi ikaw yung namimili doon sa link na pupuntahan mo, kundi yung algorithm. Naintindihan? Thumbs up nga kayo kung naintindihan ninyo. Yan. Yan, thank you, thank you. So gano'n, yung algorithm, maraming ginagawa yung algorithm na kapagka hindi natin masyadong pinansin yung activity natin online, ma-realize natin na we are following what algorithm is telling us at hindi na yung ating choices. Hindi na panlasa natin, hindi na natin desisyon, kundi manipulado na tayo. Okay. And then, let's move on to the 26. Yan, cool capitalism. Malapit na tayo matapos. Yan. 7:45 hanggang 8:30 naman tayo, eh. So, okay lang 'yan. Ano yung cool capitalism ni Jim McGeegan? Yung cool capitalism ni Jim McGeegan, alam nyo, may konsepto kasi na kapag rebelde ka, no, meron kang rebellion, subversion, counterculture, cool, 'di ba? Tingnan mo sa conversation, pagka may nagmumura, ba't siya nagmumura? Kasi akala niya cool siya, eh. 'Pag nagmumura siya, 'di ba? Alam niyo 'yun, kapagka halimbawa yung ano, yung nagtatato, yung may tattoo, 'di ba, yung tattoo niya kung ano-ano yung tattoo niya kasi feeling niya cool siya doon, 'no? So, wala tayong problema do'n, walang problema do'n. Kaso ang sinasabi sa cool capitalism, yung mga kapitalista, they invest, 'no, they adapt, by making rebellion, subversion, and culture profitable. Ginagawa nilang cool, pinag-a-appear nilang cool yung rebellion para pagkakitaan. Naalala niyo yung lesson natin sa Myth, 'di ba? Yung isang rebelde na image ng rebelde, nilagay siya sa mga jacket, sa mga t-shirt, kung saan-saang mga bagay para maging ma-commodify. Ibig sabihin para bilihin at konsumuhin ng ibang mga tao. Yung mga tao bibili ng t-shirt, akala nila they are making a statement, yun pala hindi.
'di ba? Ganoon din sa atin, no, yung mga rebellion, subversion, anti-social, yan yung mga ganyang bagay, ginagawang profitable yan. Kumbaga para cool, no? Para cool ka, bumili ka ng gano'n. Halimbawa, yung doktor, 'di ba? Yung doktor, para masabi mo siyang cool siya, kailangan naka-uniform siya, naka-wardrobe siya. Wardrobe ba tawag doon? Naka-robe siya, 'di ba? Yung kanyang parang Amerikana na bukas. Yung uniform niya, magastos 'yun. Pero it will make that doctor cool kapag suot niya yung damit na 'yun. 'Di ba? Tingnan mo yung mga jeje mo natin, yung mga sino ito yung mga pagka magsisimbang gabi na, 'pag December na, 'di ba? Yung mga jeje mo natin na mga kababayan, mga kabataan, 'yan. Baka kayo rin 'yun, ayan. Baka kayo rin 'yun. Joke lang. Tingnan mo yung damit nila. Yung damit nila 'di ba ang dami-dami, ang lalaki, 'di ba? Yung ang dami nilang patong ng damit. Bakit hinahayaan 'yun? Bakit nagpapatuloy yung gano'ng kultura? Kasi may profit do'n, merong kita doon. Isipin mo ba naman, yung damit niya, 6 yung damit niya, lahat yun bibilhin niya, 'di ba? So, gagastos siya doon, ayun. So, let's go to the examples here. Commercialization of activism, 'di ba? Where brands use social issues for marketing, 'di ba? Rainbow capitalism during Pride Month, 'di ba? 'Pag Pride Month, lahat ng produkto tungkol sa pride. Dun rainbow, rainbow, lahat may rainbow, sapatos rainbow, damit rainbow, 'di ba? Bakit? Kasi pagka sinuot mo 'yon, binili mo 'yon, ibig sabihin nakikiayon ka doon, 'di ba? 'Yun yung stand mo, nakikiayon ka. Pero sa mga kapitalista, hindi ganoon yung pananaw nila. Negosyo 'yon, no? Kapag halimbawa si Rizal, 'yan, yung t-shirt mo may mukha ni Rizal, ikaw ang meaning mo nun ay katulad ng paniniwala ni Rizal yung paniniwala ko, no? Ayan. Pero sa kapitalista, hindi. Kino-commodify mo, no? Gumagastos ka, yun yung mahalaga sa kanila. The way woke culture is used in advertising to attract younger consumer. 'Di ba? Kailangan pa nagkape ka, Starbucks. Bakit? Kasi pag Starbucks yung coffee mo, 'di ba? 'Di ba? But wait, ano ba yun? But first coffee. Yan, but first coffee, 'di ba? Hindi, hindi. 'Di ba? Pa-woke ka. Oh, wow, coffee ko, mahal ng coffee ko, Tim Hortons, 'di ba? Pero yung grade mo, mas mataas pa yung presyo ng kape kaysa dun sa grade mo, 'di ba? Yung kape 100 plus, yung score mo, yung plus lang, yung lagpas lang, 67. Lu, sino mama? Nauntog. Okay. 'Di ba? Yan, woke culture. It attracts younger consumer. Alam nyo, ano yan sinasabi kasi yung mga younger consumer daw, para tayong naghahanap ng entitlement. Parang gano'n, yung mga kabataan. Hindi na siguro kasali do'n. Millennial na ako 32 na ako Pero kapag bata ka pa, para kang naghahanap ng label, 'di ba? So, parang ang cool kapagka mataas yung grades mo, 'di ba? So, pinapakita mo 'yon. 'Pag mayaman ka, yung kape mo, iba yung kape mo. Ayan. So, kina-capitalize 'yon ng mga kapitalista. The rise of indie and underground culture, which is later mainstream and commodified. Ayan. 'Di ba yung mga indie culture, yung mga independent na pelikula, mga indie music, 'di ba? Merong gano'n mga estudyante ko dati sa ibang eskuwelahan Mga sila, talagang yung music nila mga independent, mga indie, hindi ko alam Talaga indie indie talaga Pero sa kanila cool 'yun. Kumbaga, unique 'yun, sila lang may alam nun, 'di ba? Ako di ko alam 'yun. Akala naman may pake ako, 'di ba? Wala akong pakialam, 'di 'yan trip ng music niyo. Bahala kayo, walang problema sa inyo 'di ba? Anyway, so ayun. Na-gets niyo yung yung cool capitalism, 'no? Nininegosyo tayo, 'yan.
Ninegosyo. Lahat ng pwedeng pagnenegosyohan ng cool capitalism. Pero yung pagiging cool, ginagawang negosyo. 'Di ba? Itsura mo, yung damit mo, 'di ba yung damit mo, pagka damit mo, ukay-ukay lang, pangit mo dalhin. Pero pag H&E, ay H&M, ano yun? H&M, 'di ba parang wow, 'di ba? Cool. Pero magkano yun, 'di ba? Magkano yung damit ng H&M? Kami nga bumili kami ng ano eh, pinangregalo namin yung H&M eh sa ano nung Pasko eh. May nakita kaming damit, H&M, 'di ba? Pinangregalo namin. Yung tunay na halaga noon, ano lang 100 lang. Pero yung nakalagay sa tag price 700, 'di ba? Yung regaluhan namin tuwan-tuwa, 700, pipi mo, 'di ba? Saan ka pa nun? Yung damit mo 700 yung halaga pero di niya alam 100 lang talaga yun, 'di ba? Kasi cool ang magastos. Cool kapag kamahal, cool, 'di ba? Ganoon 'yon. Pagka ako nga malaki yung gastos ko, sabihin ng misis ko, "Ang mahal naman yan, Han." Sasabihin ko na lang sa kanya, "Mas mahal kita." 'Di ba? Pero yun siya talaga yun, sa kanya ko lang kuha yun. Siya yung gumamit nun talaga sa akin. Mahal nung binili niya tapos sinabi niya, "Mas mahal naman kita." Wala naman akong magagawa. Narinig niya tayo. Okay pa kayo, 'no? Mag-a-alas-8 na 'no, pasensya na. Hayaan niyo lang, parang ano lang tayo, parang kuwentuhan lang tayo, 'di ba? Kuha kayo ng kape diyan, kuha kayo ng kape kung tapos na kayo kumain, 'di magkape kayo, 'di ba? Kung hindi pa kayo kumakain, magsandok na kayo ng kanin, 'di ba? Tapos makinig lang kayo ng lesson natin. Gano'n lang, chill lang tayo Saturday ngayon, eh, 'di ba? Sabado nga, eh, Sabado boys. So, welcome to my podcast. I am Professor Eno Jones, ang inyong paboritong kakwentuhan tuwing Sabado ng gabi. So, stay tuned, sit back and relax. Kuha kayo ng kape, singhutin ninyo. Ayan. Hala, pinagmamadali na ako ng misis ko. Ano kayang plano nito sa akin? Oh my God. Hindi, joke lang. Pagtutupiin pala ako ng damit. Anyway, Digital Tribalism by Mitchell ay tama. Digital Tribalism by Mitchell Maffesoli. Ayan, sinasabi that people now form digital tribes or online communities and shared interest rather than physical proximity. Ayan, ano yung pinaka maganda example niyan? 'Di ba pag gumawa kayo ng GC tatluhan, 'di ba pinakamababa tatlo? Totoo naman eh, 'di ba? Bakit? Kasi you want to have a digital tribe. Yung community na yun yung nag-uusap-usap, pinagchitsismisan, 'di ba? Sinisiraan yung ibang tao. Tatlo lang kayo pero kung siraan niyo yung mga tao, grabe, 'di ba? 'Di ba ganun tayo? Ganun kayo, 'di ba? Ba't tayo? Nakikisali ako. Bait-bait ko eh. Pero 'di ba, ganun na yung trend ngayon, 'di ba? GC niyo tatlo lang kayo pero yung sinisiraan niyo buong klase. 'Di ba? Ang lala ninyo. Kiara, may tanong ka? Apat po kami. Apat, apat sila. Apat sila pero yung kanilang sinisiraan apat na po, 'di ba? Yung pinag-uusapan nila, yung topic nila doon sa GC apat na po. May pictures pa, 'di ba? Ano bebe? Nood? Ito nood ka. Ayan, kunin mo 'to. Ay, nanood. Ano ba? Wait lang Upo ka ba? Okay. Yan, pasensyahan niya. Sige, talaga pagka may anak na, pagka may pamilya na, no, masaya naman 'to. Yan, pero wag muna kayo mag-anak, no, wag muna kayo magpamilya, mga bata pa kayo, second year pa lang kayo eh. Ayan. Ano lang muna, ano 'yun? Basta kayo na bahala. So, punta tayo sa ano, no, yung digital tribalism. So kahit kami sa communication, sa advertising, sinasabi namin na we no longer maintain audiences or audience. Hindi na isang audience lang or iilang audience na yung mini-maintain natin, kundi communities na yung mini-maintain natin. If you you create content rather, if you create content, you no longer think of who are your audience, kundi you must think sino yung community ko, no?
Kasi nga, ganun na yung nangyayari ngayon eh. Nagkakaroon na ng digital tribes. Grupo-grupo na, laging sa isang topic, sa isang bagay, sa isang niche, laging grupo maraming somewhat interested dun sa niche na yon. So, we have example here, the strong fan culture in the Philippines. Yan, the K-pop fandoms, online gaming communities, political supporters. 'Di ba? Meron tayong ganyan, meron tayong audiences para sa K-pop fandom. In fairness yung mga K-pop fans ngayon, talagang mapipera, 'di ba? Meron akong estudyante, lahat ng concert ng mga Korean artist, parang napuntahan niya, ganun. Tapos meron siya yung concert ni Taylor Swift sa ibang bansa. Napuntahan niya rin. Sabi ko ba, ang pipera ngayon ng mga mga kumbaga mga fan, 'di ba? Mga pamaypay, hindi, mga fans, 'di ba? Ang pepera ngayon. Nung panahon namin, grabe. Wala kaming kaano-ano. Nakita lang namin si Ellie Buendia. Akala mo pwede na kaming matapilok, 'di ba? Pero ngayon, wala. Sundan mo talaga kahit ang mahal-mahal ng ticket, 'di ba? May mga binibili pa yung mga yung mga may ilaw na pang ano ba yun? Light stick ba tawag doon? Saan ba yung tinutusok sa puwet? Pag gagawing buntot parang ugat pak, 'di ba? Ganun ba yun? May light stick pa, kung ano-anong mga pinagbebenta, may mga cards pa. 'Di ba? Nung panahon namin, wala kaming card, meron kami text. Pinaglalaban-laban namin. Tube-cha. 'Di ba? Ganun yung namin, pero ngayon iba. May mga parang Pokemon, parang Yu-Gi-Oh. 'Di ba? Iba, maraming pinagkakagastusan ang fandom ngayon. And online gaming community, 'di ba? May mga fan ng MLBB, may mga PUBG, tama ba? Ayun basta yung barilan. Mm. 'Di ba? Lahat lahat ng games ngayon meron ng mga community para doon. And political supporter, 'di ba? Merong supporter si Robin Padilla, 'di ba? Diyos ko. Ah, Kamusta kaya yung mga yun? Nagkakain ba yun? O baka nagugutuman na yun? Yung mga supporter ni Robin Padilla, 'di ba? Anyway, wala tayong magawa dyan. Trip nila yun eh, no? Trip mo, trip ko, bahala kayo, 'di ba? So the rise of cancel culture and online mob mentality where digital tribes enforce group loyalty. Yan, yung cancel culture, and saka natin i-discuss yung cancel culture, and yung online mob naman, yung online mob mentality, saka na natin i-discuss. Pero yan, yung kumbaga yung sa loyalty, parang ang tawag dito, halimbawa, yung online mob mentality. Halimbawa, ako yung teacher nyo, ako yung topic nyo sa GC nyo, no? Kanina, 4 daw sila. Sila Kiara, 4 daw sila. Ngayon, sa kanilang 4, sabi nung isa, alam nyo si Sir Ednel, no, pangit. Sabi naman nung isa, "Uy, hindi, okay lang naman si Sir, okay, nakakatawa nga si Sir eh." Magugulat ka, may isa na silang GC, tas 3 na lang yung nandoon. Yung kumampi sa akin, wala na dun sa pangalawang GC. 'Di ba? Yun yung online mob mentality. Pagka kumalaban sa inyo, hindi naman nila iki-kick, pero may bago na silang GC. Ganun yung online mob mentality. Hindi man nila kinik, pero may bago ng GC, tapos hindi ka nakasali. 'Di ba? Ganun yung mga yung mga ugali ng mga papangit na ugali ng mga tao ngayon. 'Di ba? And then yan, the way social movements form online, yan, social movements form online. Yan, katulad ng Halalan 2022, campaign activism. Nagawa mo kong playground naman, bibi kong mahal eh. Ano ba? Kunin mo ba to? Kay mama ka muna. Oh. Malapit na ito matapos. Alright, so yan na yung digital tribalism. Sorry malapit na tayo matapos, 3 na lang. Ontology. Yan, ontology by Jacques Derrida and Mark Fisher. Sinasabi niya that the society is haunted by lost futures, and dahil lost yung ating future, natin alam kung ano, natin mag-grasp kung ano yung future natin. So, bumabase na lang tayo sa nostalgia. Doon sa natin, sa past natin.
for what could have been and often seen in pop culture. So, parang ganito yan. Hindi natin alam kung ano yung, sa sobrang dami ng pagbabago at ang bilis ng pagbabago, parang hindi mo na alam kung ano yung future, no? Yung what tomorrow may bring, 'di ba? Wala na, di mo na alam. So wala ka na, lost ka na. Anong gagawin mo? Babase ka na lang dun sa nakaraan mo. Kaya maano tayo pagdating sa nostalgia. Yun yung nostalgia theory. We are haunted by our past. 'Di ba? Sabi nga past is past have passed. Pero wag ka, may bigat pa rin sa atin, di ba? Tingnan mo, halimbawa, example dito, the longing for past golden ages, such as Marcos era nostalgia or 90s OPM nostalgia, di ba? Ano sabi ni Bongbong nung hindi naman sabi ni Bongbong. May mga umiikot na sabi-sabi nung 2022 election. 'Di ba? Ang sabi na pag nanalo si Bongbong, baka ibalik niya yung mga ninakaw ng kanyang pamilya, 'di ba? May ganun eh. May ganun kaming narinig, 'di ba? So ngayon, yung mga tao naman naniwala doon, 'di ba? O kaya yung mga nanay, lola natin na nabuhay nung panahon ni Marcos, ang sabi nila, maganda naman yung buhay nung panahon ni Marcos, 'di ba? So haunted sila doon, 'di ba? Haunted sila noon. Gusto nilang ibalik yung panahon na yun. O binoto nila ang batang Marcos. Ayun, talagang naman, golden age nga. Golden age na nga tayo, golden era. Lahat ng presyo, golden na rin ang presyo, di ba? Golden ang bilihin. Ang mamahal, di ba? Grabe. So, ayun, di ba sabi, nung panahon ni Marcos, ni yung senior, 20 lang ang halaga ng bigas, di ba? Mas mababa pa nga, 5 piso nga lang eh. No? Sabi ni Bongbong, gagawin nating 20 pesos ang kilo ng bigas. Ano nangyari? 20 yung tinaas. 'Di ba? Ganun lang nangyari. 'Di ba? So, ayun. And then yung mga music nung 90s, 'di ba? Kaming mga millennial, medyo kami, guilty kami rito. Gusto namin yung mga tunog nung 90s kaysa yung mga tunog ngayon, yung mga Pinsala Kinamada. Di namin trip yan. Ang mga gusto namin, everybody. Ay, baby. Nagreklamo bisis ko, baby ko. Ano? Ayan. Ano nga gawin? Ayan. Mag-hi ka na lang sa kanila. Huwag ka na bumaba. Akit baba ka, akit baba. Bumukha ba akong playground? Mukha ba akong slide? Aray ko. Aray ko. Wait lang, asensya na kayo ha. Pag nagkaanak kayo, no? Sana singkit ng anak ko. Ayan. Kasi pagka, alam niyo yung cuteness ng baby, may rin yan eh. Yung ibang theory naman yon, 'di ba? Alam niyo ba yon kapag nasa jeep ka tapos may nagtatantrums na baby? Anong susunod mong titingnan? Kung cute ba yung baby? Yung bata, kung cute ba? Pag cute yung bata na nagtatantrums, okay lang. Pero pagka hindi cute, ba parang nakakainis, 'di ba? Parang, buto. Gulo-gulo naman ito. 'Di ba? Mga judgmental kayo. Pero totoo 'yun, may ganung theory, hanapin ko yung theory na 'yon. Ano yan, yung beauty, may something beauty. Ayan. Ang pagiging maganda, may benefits. Parang ganon. Parang kapag maganda ka, okay lang na nagagalit ka. Ayun. Please, pa rin, masaya, maganda pa rin tingnan, di ba? Pero kapag pangit ka, tapos nag-inarte ka, lalo kang kakainisan. Pangit-pangit itong arte-arte. Hindi naman bagay yung pagmumukha. Di ba? May ganon. May ganon pong theory. Kasama yan sa Pero di ko na sinama rito. Pero anyway, so, the use of throwback aesthetics in music, fashion, and media. Ayan, yung mga retro style. Ayan, ang mga itsura, 'di ba? Pumapatok pa rin yan sa mga tao. Ayan, and the feeling that nothing new is being created with constant remix and revival. 'Di ba? Parang sabi mo nga, parang wala namang bago. Yun at yun pa rin, paulit-ulit lang, 'di ba? Minsan nakaka-jump tayo sa ganung conclusion kasi nga that's the haunted, yung ating mga nakaraang experiences, kino-connect natin doon sa mga bagong experiences natin. That's the haunted hauntology. Yan. Lahat ng napapanood natin, kino-connect natin yung ating sarili.
And anong part ng sarili natin yung kinoconnect natin? Yung ating past. Okay? Konti na lang guys, dalawa na lang. Yan, slow media theory, bilisan na lang natin to para by 7:15 or 7:20 tapos na tayo. Ay 8 pala, 8:20. Slow media theory by Jennifer Roach. Sinasabi dito na there are sa sobrang bilis ng mga teknolohiya, sobrang bilis ng pagbabago, sobrang bilis ng mga bagay-bagay, yung mga tao napapagod na masyado silang na pressure, masyado silang na bibilisan. So ang hinahanap nila, konting konting kalma. Oo, kalma, 'di ba? Konting ganun, konting kalma kasi ang bibilis. Ang bilis ng bagbabago, 'di ba? Dati mahal ka pa niya, ngayon hindi na, 'di ba? Wala na ba, 'di ba? Ganun, napakabilis ng mga bagay-bagay. So gusto natin ng slow media theory. Bumabalik na yung kagustuhan natin ng mahabang format, mga pelikula na ilang oras, 5 oras, 8 oras, pwede ka na matulog nun, 'di ba? Pero may ganung mga tao no na mas gusto pa nila yung mga long format kaysa yung ang bilis-bilis kasi ngayon, pabago-bago. Okay ka lang ba diyan, Benice? Oo. Okay ka lang ba diyan, Benice? I-mute kita, Benice ha. Bumibili ka ng cellphone eh. Ayan, sana all. Sana all. Sira cellphone ko eh. Yan. Magkano, Bibo? Joke lang. Ako ma-open. Nasa SM eh, no? Titingin ng ng cellphone. Sana all. Sana all. Yan. Nakalimutan daw yung laptop. So, bumili na lang ng bago. Grabe. Grabe si Benice. Grabe. Iba. Sabi niya, may, kailangan ko kasi ng laptop pang Monday. Kasi yung laptop ko pang lang Saturday. Joke lang. Joke lang, Benice. Huwag ka ma-offend. Ayan. Dapat nasa may Venice. Doon sa may BGC, sa may Taguig para Venice Grand Canal, 'di ba? 'Yon. Kasi doon yung magandang pasyalan din 'yon. Joke lang, Venice biro. Wala akong baka i-PM ako nito. Sure, grabe ka naman. Okay, joke lang, biro lang. Okay, so ayun nga, masyadong mabilis yung mga bagay-bagay. Masyadong mabinis yung mga bagay-bagay. Mabinis. Masyadong fast-pacing yung mga bagay-bagay. So, yung mga tao, bumabalik na dun sa long format podcast, slow traditional hobbies, vinyl collecting, saka film photography, saka long form reading. Yan na. Kasi sobrang bilis, ang bilis, maikli, mga short form, short span, 'di ba? Yan. And lastly, last one. Yan. And last but not the least is the westernization of media. Itong westernization of media ni Chin Chuan Lee at Daya Tuso. Sila Daya Tuso and Chin Chuan Lee ay galing sa colonized na countries. No? Galing sila ay magkaiba ng pinanggalingan pero ang tawag dito, parehong colonized country yung kanilang bansang pinanggalingan. So sinasabi nila na kapag naging colonized kasi tayo, naging colonized yung country, yung kanyang concepts na mga ginagamit, mga perspectives, mga narratives, hinihiram doon sa colonizer. Katulad natin, tayo ay na-colonize ng Espanya, 'di ba? Kaya may time tayo na marimar yung ating gustong pinapanood kasi Mexicano, European. Kaya gustong-gusto natin si Marimar saka si Polgoso. Ayan. And then, naging colonized din tayo ng Japan. Well, kaya sabihin natin na may mga naratibo ang Japan na gusto rin natin. 'Di ba? Gusto natin yung anime. Ayan, kasi somewhat syempre may pa rin sa atin. Sa dami ba naman ng basta alam niyo na ginawa ng Japan sa atin 'di ba? So talagang may maiiwan sa atin, 'di ba? And syempre yung Amerika. Yung Amerika na halos lahat ng proseso nila ay ipinahihiram nila sa atin. Yung batas, pagsagawa ng Senado, ng hearing, 'di ba lahat 'yan, lahat ng formal na activity natin nasa English language, bibi. Nasa English language kaya yung perspective natin naging western din or marami sa narratives natin western din. Ngayon,
Sinasabi nila Chin Chuan Lee and Daya Tuso na sa mga bansa na naging colonized, mas okay pa rin kung babalikan nila yung kanilang local and regional perspectives. Kasi mas angkop yun eh. Katulad sa Pilipinas, tayo archipelago tayo, tapos syempre nasa Southeast Asia tayo, 'di ba? Yung ano natin, yung mga kaisipang Western, American, mga ganyan, hindi talaga tugma sa atin. Iba pa rin yung pamumuhay natin ng native na pamumuhay natin. Kaya dapat we must revisit yung local and regional perspectives natin. So, anong ginagawa natin para ma-de-westernization yung media? Dapat yung media now natin, less na paunti na ng paunti yung western content para hindi tayo ma-impluwensyahan at yung mga generation natin hindi rin ma-impluwensyahan. So, ngayon din, we are also capable of creating our content. So dapat yun na yung laman ng ating yun na yung dapat laman ng ating mga palabas ng telebisyon at ng social media. So anong example niya, no? The rise of Southeast Asian cinema as an alternative to Hollywood and Korean dominance. So napansin niyo dumadami na yung mga pelikula ulit ngayon, and yung mga pelikula natin ay hindi na lamang sa mga sinihan ng SM mapapanood. May mga pelikula tayo na pwede mo na makita sa Netflix, 'di ba, sa mga on-demand, video on-demand na mga platform. And that's a good thing. A good step for the westernization. And then, shift towards Filipino-produced content. Ayan. Dahil content creator na rin naman tayo, so dapat tangkilikan na natin yung ating mga mga content na gawa ng Pilipino. Ayan. Kasi mas ang kanilang pinapakita ay mga local teams and rather than copying Western formats. And lastly, the promotion of indigenous and folk tradition in mainstream media. Ito dapat itong mabigyan ng pansin eh. Pag tinignan nyo, kulang na kulang yung representation ng mga indigenous people natin, 'di ba? Sa media, 'di ba? Wala tayong wala nga tayong kilalang artista na Aita eh, 'di ba? Si Aita Tigera, pwede pa, pero hindi naman Aita si Aita Tigera, 'di ba? 'Di ba? Tumawa kayo. Tumawa kayo, mamamatay yung joke. Pero 'di ba, yung Aita, mga ano ba 'yon, yung ating mga Badyaw, yung mga Moro, yung mga kwento ng mga kababayan natin, hindi yan natatalakay. Lahat ang probinsyano, 'di ba? Dapat yung ang probinsyano nga ni Coco Martin dapat hindi na ang probinsyano, yung sa sobrang tagal nag-ere nun dapat ang dating probinsyano. Yun na lang dapat title niya eh. Kasi sobrang tagal niya nang nandito sa Maynila eh. 'Di ba? Hindi na ang probinsyano tawag doon. Na na siya eh, na-culturize na siya ng ng Metro Manila eh. 'Di ba? So dapat magkaroon tayo ng mga content na tumatalakay or nagpapakita ng mga hindi ganoon ka represented, no, yung mga minorities ng ating bansa. Okay? So that's the westernization of media. And again, ibibigay ko sa inyo yung link no ng mga parts na hindi niyo pa napanood. Okay? So I'll end the recording here.